please subscribe at make sure. So, ayan. Mga kabayan ko, kumusta po kayo? Andito na naman po ako. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Paki-subscribe, like, share, and comment. At skipad, mga kabayan ko dyan. Hanggang sa ibang bansa ng mga OFW kabayan natin dyan. Saan man kayo paing ng mundo na roon, sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay, mga kabayan ko dyan. Ingat po kayo lagi. So, itong topic ko ay patukol naman to sa Kalingap. Kasi kung matatanda natin, mga kabayan ko, itong Kalingap ay kasalukuyang pa rin binabas ng ilang mga bashers ng mga inggit sa Kalingap. Na walang magawa sa buhay nila kundi manira, sirain, putaktihin para pabagsakin ang Kalingap. Ganon yung ginagawa ng ilang mga basher at mga anti-Kalingap. Na itong mga anti-Kalingap na makakapal ang mukha, mga kabayan ko. Sa totoo lang, kung nanonood ka, isa sa mga anti-Kalingap, ang kapal na mukha nyo. Sa totoo lang, ang kakapal na mukha nyo. Ginagamit ninyo na content ang Kalingap, tapos nabubuhay kayo sa content na ginagamit ng Kalingap sa paninira ninyo sa Kalingap. Na imbis na makatulong kayo, kayo pa itong may ganang manira na wala naman kayong naiaambag ni singkong duling. Di ba? Ang ginagawa nyo pa, yung mga beneficiary niya ng Kalingap, mga beneficiary ng Kalingap, inaagaw ninyo. Binubulungan ninyo na para kayong mga demonyo na bumubulong para lang masira ang Kalingap. Di ba, mga kabayan ko? Kaya mga anti-Kalingap, makinig kayo sa sasabihin ko. Kung wala kayong magawa sa buhay ninyo, pinakamabuti pa, magbigti na lang kayo. Wala naman kayong may tulong sa Kalingap Ginagawa nyo, puro paninira. Ginagawa niyo, puro pangwawakwak sa mga beneficiary. Nangaagaw kayo ng mga beneficiary nila, hindi kayo gumuha ng sarili nyo mga beneficiary. Kaya ang masabi ko lang sa inyo, kakapalang mumukha niyo. Kung wala kayong magawa, magbigti na lang kayo, mga anti-Kalingap. Nilalahat ko na yung mga anti-Kalingap. Wala akong sisinuhin sa inyo. Kung wala kayong magawa, wala nga kayong may tulong, paninira pang ginagawa nyo sa Kalingap. Na imbis na matuwa kayo dahil may taong katulad ng Kalingap, sa beneficiary ng mga Kalingap, na tumutulong sa mga beneficiary nila, sa mga kapwa natin, ng mga kababayan natin, ng mga nangangailangan, ang ginagawa ninyo, sisiraan nyo, ginagawa nyo ng kwento. Kakapal ang mamukha nyo. Ito mga kabayan ko, kasi may napanood akong upload video na, bagong upload video ni Kalingap Rab na madamdamin yung kanyang mensahe at saloobin, naglabas ng saloobin sa mga taong mga tinulungan niya at dito sa mga anti-Kalingap. Dahil kung ano mga kwento ang ginagawa nito mga anti-Kalingap na walang kabuhay-buhay. Mga kwentong kutsero ang ginagawa ng itong mga anti-Kalingap. Okay? Sa pakinggan natin sinasabi Kalingap Rab, mga kabayan. Pag pinapanood ko to, talagang natatouch ako kasi siyempre, yung tao, susumikap para makatulong sa mga kabayan natin ng nangangailangan. Tapos ang ginagawa nito mga hinayupak na mga hinayupak na mga anti-Kalingap ay pilit nilang sinisira ang Kalingap. Okay? So, pakinggan natin sinabi Kalingap Rab. Alis dito kasi yung schedule namin, ang dami kong gustong balikan dito sa dahil yung mga kasi may mga binabalikan din ako dito sa dahil na beneficiaries natin. Kaya sa mga beneficiaries ko, simple lang naman ang rules natin. Kung ayaw nilang mag-vlog sa atin, hindi sila sangayon sa desisyon natin, hindi. Malaya naman sila, diba? Malaya silang hindi mag-vlog. Kasi ako, totoo lang, ginagawa ko yung best ko para gumawa ng content para sa kanila.
pumapasok, hindi naman yun para sa akin. Yung mga sponsor na pumapasok, hindi naman yun para sa akin. Diba? Mga sponsor, kagaya ng palaging bukang bibig. Yung isang kanay na palaging bukang bibig, yung sponsor daw, puro sponsor, sa sponsor lang tayo umasa. Napaka-fake news. Halatang wala siyang alam, halatang di siya nanonood. Basta lang talaga manira. Kaya unang-una, nakakapabahay ako ng walang sponsor. Mula yan sa vlog ko, mula sa pag-vlog ko. Ano? And pangalawa, kung may sponsor man, hindi man para sa akin yun. Para yun sa mga beneficiaries ko. Kagaya nung sa mga, yan, kagaya nung kina Fiancé, kina Krista. Diba? Sa pag-vlog ko, nagkaroon sila ng sponsor. Hindi lang para sa akin yung sponsor na yun. Yung mga, natotoo lang sa mga love team, kung may mga sponsor man, para sa kanila yun. Para kay Fiancé, kay Carla, kay Krista, kay Joy. Diba? Sa akin, wala naman problema sa akin kung meron man. Minsan-minsan lang. Which is, wala nang problema sa akin. Diba? Masaya ako may mag-sponsor man sa kanila. No? Kasi ang trabaho ko lang talaga is gumawa ng content kung saan mamahalin sila ng tao, gugustuhan sila ng tao, nasa kanilang spotlight. Diba? Wala na sa akin yung spotlight eh. Kahit nasa kanila na yung spotlight, nasa kanila na yung focus minsan sa vlog ko. Walang, hindi ko na inisip yun. Ang iniisip ko, ginagawa ko yun para matulungan sila, para may tumulong din sa kanila, maliban sa akin. Diba? Tapos, pag may desisyon lang ako na hindi nila magustuhan, pag may desisyon lang ako na hindi magustuhan nila, ako na yung masama, ako na yung binabash. Diba? Ako na yung... Oh. Yun, di ba? Napakinggan niyo yung sinasabi ni Kalinga Prab. Sa totoo lang, sa mga beneficiary niya, kung may mga sponsor man, masabi natin, bonus na lang yun sa mga, ng mga sponsor. Dahil natutuwa sila sa mga tinutulungan ni Kalinga Prab, katulad ng mga Kalingap Angel. Kaya wag na lang sasabihin itong mga anti-Kalingap na umaasa si Kalinga Prab sa sponsor. Kaya niya magpagawa ng pabahay na hindi na wala nang di umaasa sa sponsor. Kasi kaya niyang tumaas yung kanyang views, pwede niya kunin doon sa kanyang pagko-content, sa kanyang pagbablog, sa content niya, sa mga content niya, kaya niyang kumita at kaya niyang magpagawa ng pabahay doon sa mga beneficiary na hindi aasa sa sponsor. Kasi itong mga anti-Kalingap, ang sabi, naaasa raw sa sponsor. Ang kakapal din ng mga mukha nito, di ba, mga kabayan ko? Ang kakapal din ng mga mukha nito, mga anti-Kalingap. Ang kakapal na mukha. Gumagawa ng fake news para lang siraan ng Kalingap. Di ba? Nakuha niyo ibig ko sabihin? Kasi sila, hindi nila kayang gumawa sa ginagawa ni Kalinga Prab. Hindi nila kayang gumawa, magpatayo ng pabahay sa ginagawa ng Kalingap. Kaya ginagawa nila, sinisiraan nilang Kalingap. Para ano? Para hindi may pagpatuloy ni Kalinga Prab ang kanyang pagtulong sa mga beneficiary niya. Yan ang nangyayari, yan ang gusto ng mga anti-Kalingap. Di ba? Kasi nga, itong mga anti-Kalingap, ang gusto kasi nito, pabagsakin ng Kalingap. Yan ang gusto nila. Para yung mga tinutulungan ng Kalingap, hindi na matulungan. Hindi naman lang kaya tulungan itong mga beneficiary ng Kalingap. Hindi na kaya itong mga anti-Kalingap. Hindi na kaya tulungan itong mga beneficiary ng Kalingap. Ngayon, ang gusto siguro nila, huwag nang tulungan ni Kalinga Prab. Hindi kasi matay si Kalinga Prab na hindi makatulong siya eh. Kaya niya. Kung sa sarili niya lang, kaya niya. Kung gusto niya lang ang iniisip niya para lang yung magpayaman, katulad nila ng mga charity vlogger na nagsisipagyaman sa sarilang pagbablog. Kaya ni Kalinga Prab yun. Kaso nga lang, hindi niya matiis kasi. Yung kasi ang kanyang, yung kasi ang kanyang adhikain sa buhay, yung makatulong siya sa mga kababayan natin na nangangailangan. Lalo-lalo na ito sa mga Kalingap Angel na mga scholar niya. At kaya na ibablog ito mga Kalingap Angel
pangmataas ang views at kumita siya rito sa mga Kalingap Angel, ibinabahagi niya rin sa ibang mga beneficiary niya na hindi masyadong sikat o hindi masyadong nagbabiral. Ganon ang ginagawa ni Kalingap Rab. Pero itong mga anti-Kalingap, kalibhasa kasi mga utak, uod, yung mga utak, kung ano-anong mga paninira, pambabas na ginagawa, tapos si Kalingap. Di ba? Nakuha niyo ibig ko sabihin, mga kabayan ko? Mga kapal kasi ang mga mukha nito mga anti-Kalingap eh. Ngayon, kung mapapanood to ng ilan sa mga anti-Kalingap, i-forward niyo sa kanila. Yung sinasabi ko sa inyo. Kayo mga anti-Kalingap, mga demonyo kayo eh. Mga demonyo kayo. Ulit-ulit ko yan. Mga wala kayong kwenta. Mga utak, uod. Yung mga utak niyo, mga laman ng utak niyo, puro uod. May mga utak kayo, pero uod ang laman. Nakuha niyo, ibig sabihin ko? So, tuloy natin, sinasabi ni Kalingap Rab. Ako na yung kontrabida. Which is, yan, ginawa ko yung serye. Hindi man po para sa akin. Para sa mga Kalingap Angels yun. Diba? Dahil sa serye, nagkaroon sila ng sponsor. Sila ng mga sponsor. Diba? Kaya yun, ang ngayon ko lang kasi sa mga nangyayari ngayon. Kapag may decision ako na hindi nila nagustuhan. Ay, salamat bro. Thank you. Ang ngayon ko lang kasi sa nangyayari ngayon. Mula nung nagkaroon tayo ng mga love team. Ano pa lang siguro si start sa Rochelle. Kapag meron silang episode or may masabi ako kahit konti or may decision ako na nagawa hindi nila nagustuhan. Ako na yung kakalabanin nila. Diba? Sa totoo lang po, ang mga decision ko po, ginagawa ko po yan para sa kaibubuti nila. Ano po? Ano po? PSM Coffee po tayo. Ayun, nga yung sinabi ko, nagdidesisyon po ako ng hindi basta-basta. Nag-isipan ko po mabuti. Kasi, gaya yun, di ba? Inad ko po yung kay Krista. Kasi ayaw kong bandang huli, ako na naman yung masisi. Diba? Ayaw kong bandang huli, ako na naman, nasa akin na naman lahat. Ako na naman ang magpapasan. Ayaw ko po ng gano'n. Ayaw ko nang maulit. Ngayon pa nga lang, inad ko, ako na yung masama eh. Diba? Ako yung masama sa tingin ng iba. Dahil yung mga pagkakaroon pa natin. Yung mga nangyari sa previous love team na hindi natin nakasahan. Pero ako sinisisi yung iba. Sa totoo lang po, sa vlogging, sa mga upload ko, talagang nasa responsibilidad yan pag nasa upload ko. Pero outside sa mga upload ko, wala na po akong kinalaman dyan. Ano po? Personal life nila. So, tama naman yun eh. Di ba? Katulad yung may crazy, stop niya. Di Kalingap Rab. Bakit? Marami ang tumutuligsa, marami nang babasa kanya, na kisyo, ginagamit ni Kalingap Rab itong Mikres Love Team. Unang-una, bata pa si Krista. Bata pa, di ba? Tapos, inilove team siya sa matanda, si Mikoy. Di ba? Kasi mas matanda si Mikoy kay Krista eh. Di ba? Ngayon, maraming tumutuligsa. Marami ang buwabatikos dito kay Kalingap Rab. Na maaari daw siyang kasuhan ng sinasabing poverty born. Di ba? Maaari siyang kasuhan. So, ang ginawa ni Kalingap Rab, para may stop, para itong tumutulig siya, manahimik, matuwa, ang ginawa ngayon ni Kalingap Rab, i-stop niya. Pero maraming kumontra na naman. Maraming kumontra. Ba't daw in-stop? Ba't daw in-stop? Kung di ba naman mga tungak ito, mga lintik na to? Di ba? Tama lang ginawa ni Kalingap Rab. Na-stop ang Mikres. Kasi si Krista bata pa. 15 lang yata. 15, di ba? Comment lang kayo kung tama, sasabi ko. Tapos si Mikoy matanda na. Di ba? So, pangit.
na itambal o itandem yung dalawa. Di ba? Pangit. Kasi nga, tinutulig siya. Binabas itong si Kalinga Prab. At ginagamit daw itong Mikris na to. Di ba? So, stop. Dahil nakala ni Kalinga Prab, matatapos na yung mga comment o bashing sa kanya patungkol nga dito sa Mikris. O, ngayon, nung may stop, aba, ang dami na namang nagko-comment. Marami nang babas kay Kalinga Prab, sinisisi na naman siya. Kasi, kaya nga ni-stop ni Kalinga Prab yun, para hindi siya masisi. Para hindi siya masisi. Na masabing ginagamit ang Mikris o itong yung tandem ng Mikris. Kaya ang ginawa ni Kalinga Prab, ano to? Ni-stop niya. Pero, marami naman ang bumatikos at bakit daw ni-stop? Hindi ba ng mga tungak? Walang mapaglagyan eh. Ipagpatuloy, tinutulig siya. Pag in-stop, tinutulig siya. Ano ba naman itong mga utak meron itong mga pan? Tapos itong mga anti-kalingap, batikos ang batikos sa kalingap, wala naman sila may tulong. Ang kakapal na mamukha. Di ba? Mga bayan ko? Nakuha niyo ibig ko sabihin? Wala eh, magkakapal ang mukha eh. Kaya tuloy, di nyo napansin mga kabayan ko, ito masabi ko lang sa inyo. Ilang araw na walang vlog si Kalinga Prab. Hindi nyo napansin yun. Ilang araw na walang vlog, walang upload si Kalinga Prab. At ito lang huli-huli. Ito pinapakita ko sa inyo. Nag-upload. Siyempre nag-iisip din niya si Kalinga Prab. Kung anong content ang gusto niyang magagawa. Iniisip niya kung anong i-upload niya. Anong vlog ang gagawin niya para makatulong sa mga beneficiary niya. Isipin mo, ilang araw wala siyang upload. Hindi niyo napansin yun? Ilang beneficiary ang mawawalan din. Tapos itong mga anti-kalingap, kung bumatikos, wagas. Ang kakapal na mamukha, mga utak. Utak uod yan eh. Yung mga anti-kalingap. Mga anti-kalingap, utak uod. Yung mga utak ninyo, ang laman ng utak ninyo, puro uod. Di ba? Ang dudumi ng utak ninyo. Yan ang totoo niyan. Okay? Batikosin niyo ako dito. Tingnan natin. Pag hindi ko pagbumurahin sa comment section. So, tuloy natin. Nila, huwag yung isipin na personal life nila is alam ko po. Ano, kahit papinsan ko yan, huwag yung isipin na personal life nila is 100% alam ko. Kasi sa dami ng ginagawa ko, sa dami ng mga inaasikaso ko, sa kami pamilya na rin po ako, focus ako sa family ko, sa dami ng inaasikaso ko, mga beneficiaries. Sa tingin niyo po, pati buhay nila pakikialaman ko pa. Kaya yung personal life nila, mga K-boys, personal life nila is hindi po lahat alam ko yan. Hindi lang po kami masyado nagsasama. Alam kasi yung mga sponsor yung habol natin. Hindi po, kaya kong tumulong kahit walang sponsor. Ano? Kaya Tama. kahit walang sponsor. Watch this beat go. Beat top out, just acting. Ano? Kaya kong magpabahay kahit walang sponsor. Bonus na lang ang sponsor talaga. Bonus na lang ang sponsor na magmamahal sa mga beneficiaries ko. Kagaya ni Carla, diba? May mga sponsor siya. Di ba mga sponsor po yun? Sponsor yun ng beneficiaries ko. Wala pa akong sponsor. Ang sponsor ko lang po is kayo. Kayo mga manonood. Kayo po ang sponsor ko. Kayo hindi na-skip ng ads. Kayo lang po. Kaya po, andito ako napapatuloy. Itong channel ko is nandito pa rin. Kasi dahil po sa inyo, mga viewers. Masarap lang talaga na yung mga nangyayari kagaya ng nakaraan lang. Pero, guys, may po iba si Krista. Si Krista po wala akong masabi. Okay na okay po siya. Last Sunday, pinuntahan
siya lang po yung umausap talaga sa akin ng personal kapag may mga ganyang problema or misunderstanding sa mga beneficiaries ko. Sa pagkakaalam ko, si Krista lang po yung gumawa niyan siya pa lang po yung gumagawa niyan. Yung pinuntahan niya sa Oh. Stop muna natin yan dyan. Sa kanan, mga kabayan ko. Alam nyo kasi, nangyari dyan kung bakit pumunta si Krista doon kay Kalinga Prab. Di ba? Kung bakit pumunta si Krista doon sa kay Kalinga Prab. Kasi, mayroon na po tayong live ng kanyang papa, tatay ni Krista. Nakisyo daw, kasi di ba, nag-upload siya kay Krista. Di may napanood tayong upload kay Krista. Di ba? Si Kalinga Prab may upload video na patuloy Krista. At nandun na sila Ate Ligaya, di ba? Yung scouter, ni Krista, at yung ilang mga key boys, di ba? Kaso nga lang, nung mag-live yung kanyang ama, ayon sa kanya, live na napanood natin, yung vlog na yon ay wala daw siyang alam. Di umano. Doon sa vlog na yon. Wala raw siyang alam. Di daw niya alam yon na na-vlog siya ni Kalinga Prab. Yung anak niya, si Krista. Doon sa kanyang live. Kasi, yung mga tanong nga doon sa doon siguro sa comment section, sumasagot yung kanyang ama sa comment section, sa kanyang live, na yung vlog daw yun ni Kalinga Prab kay Krista ay walang alam yung sila mag-asawa. Nasamantalang, alam pala nung nanay ni Krista yon. Ipinaalam pala ni Kalinga Prab doon sa nanay ni Krista na magbablog sila. Kaso nga lang, itong tatay, siguro di na-impormahan. Ang sabi, di daw niya alam. At di daw nilang alam na mag-asawa. Ano ba naman to si tatay ni Krista? Di ba sila nag-uusap sila mag-asawa? Bago siya nag-live? Na para bang ipinapakita lang dito ng tatay ni Krista na para bang nagbablog basta-basta nila si Kalinga Prab na hindi alam nila. Parang gano'n eh. Kasi wala raw alam eh. Sila eh, na mag-asawa. Itong tatay ni Krista tsaka yung nanay ni Krista. Wala raw alam. Kaya ito ngayon, ang ginawa ni Krista, pumunta doon sa bahay nila Kalinga Prab at humingi ng pasensya. At nag-uusap na rin sila ng tatay niya, nag-usap daw sila. O, di ba? Mahirap. Buti pa lang, ngayon pa lang, bago pa lang yan ha. Bago pa lang yan. Hindi pa napapagawa ng pabahay ni Kalinga Prab itong si Krista. Di ba? Di pa napapagawa ng pabahay. Ngayon pa lang pinapakita na kung anong ugali mayroon sila. Ngayon, madadami ngayon yung anak niya ngayon. Ngayon, paano gagana si Kalinga Prab na ipagawa yung pabahay para sa kanilang anak o para sa kanilang pamilya? Paano gaganahan si Kalinga Prab? Di ba? Siyempre mag-iisip ngayon si Kalinga Prab, aba, iba to ah. Hindi mo man lang nagawa ng tatay ni Krista na ipagtanggol itong si Kalinga Prab doon sa mga nagko-comment sa comment section na binabasa niya na ganito, ganyan. Wala raw siyang alam. Basta na lang nag-vlog, di daw niya alam. Dito ngayon, masisira ngayon itong tatay ni Krista. Kaya ang ginawa ni Krista, pumasyal doon sa bahay nila Kalinga Prab at humingi ng pasensya, humingi ng sorry sa ginawa ng tatay niya. Di ba? Na bago siya mag-live, magtanong muna sa paligid niya, o mga anak, o Mrs., nag-vlog ba si Krista, na-vlog ba ni Kalinga Prab si Krista? Nagtanong muna siya bago siya nagsalita, bago siya sinagot yung mga tanong doon sa live, bago siya nag-live, para di siya napapahiya. Alam pala ng nanay. Ibig sabihin, hindi sila nag-uusap. Mali rin itong tatay ni Krista eh. Ngayon pala, pinapakitan niya na yung
Hindi kagandahang ugali eh. Bakit? Porque na ba sikat yung anak niya? Ganun na lang siya magsalita? Di ba? Mga viewers ko, comment lang kayo. Tama yung sinasabi ko. Hindi mo nagtanong-tanong eh. Basta lang siya nagsasalita. Ano, si Kalinga Prab, siyempre, mapapanood yun. Makakarating sa kanya impormasyon, mapapanood yun. Gaganahan pa kaya si Kalinga Prab. Ngayon, pagbihira na lang pa i-vlog, katulad niya, matagal-tagal na i-vlog, di ba? Si Krista, bibihira na lang na may vlog ni Kalinga Prab. Di ba? Bihira na lang. Kasi nga naman, hindi lang naman si Krista pwede i-vlog lang ni Kalinga Prab. Marami mga Kalingap Angel na pwede i-vlog ni Kalinga Prab. Marami mga beneficiary si Kalinga Prab na pwede i-vlog niya. Di ba? Ano eh, hindi nagsasalitong tatay, di man lang tanong-tanong muna. Napahiya tuloy siya. Gagana pa ba si Kalinga Prab mag-vlog sa anak niya? Hindi na. Hanggang sa malilimutan na ng tao yun. Hanggang sa magpawakwak na lang sila. Maniwala sila doon sa mga sponsor na mahilig mga wakwak. Di ba ganun yan? Paano pag gaganangin si Kalinga Prab magpagawa ng pabahay para sa kanilang anak? Wala na. Tatama rin na yan si Kalinga Prab. Maaari yung paggawa pero matagal. Maghintay kayo. Alam man sila masunod. Maghintay kayo. Kung 3 taon ko bago kayo paggawa ng bahay, maghintay kayo. Di ba? Hindi nyo kailan diktahan si Kalinga Prab. So, pakituloy natin. Kuya, sorry. Nagtatalo rin kami ni tatay about dyan. Nakausap ko si Papa. Nagsusorry din si tatay sa iyo. Napasabi niya na sorry din. Kaya guys, huwag niyo pong si Krista. Natutuwa naman ako sa bata yun. Kahit minsan talaga is, siyempre bata pa. Minsan, pag ganyang bata talaga, hindi mo rin masasabi, hindi mo rin mapagsabihan. Pero sa ugali niya, like yung marunong siyang humingi ng tawad, pag nagkamali siya, talagang nandun talaga. So okay po kami ni Krista. Ano mo kinatatay naman, sa tingin ko naman sorry na, ang ganawa ko lang naman doon is, ipagtanggol lang naman nila tayo, ang Team Kalinga. Kasi nasa loob siya ng Team Kalinga. Diba? Hindi sapat yung ano lang eh, no comment po ako dyan. Hindi sapat yun kasi bilang Kalinga, lalo na ako bilang leader ng Kalinga, masakit sa akin. Kasi welcome ka dito ng Kalinga, share natin sa community namin, may mga viewers ka dahil sa Kalinga. So, simpleng pagtatanggol lang, yun lang naman ang hinihintay ko. Pero since okay man na, nakapag-sorry man na rin, madali lang naman ako magpatawad. Si Kuya Bal, madali lang naman din magpatawad. Hindi naman kami nagkatanim talaga ng sama ng loob. Dito lang talaga sa isang antay na to na hindi tumitigil. Kung siya tumitigil, lalong nakadagdagan yung pagka-desidido namin na kasuhan siya ng kasuhan. Sobrang yabang, grabe. Sobrang yabang niya, sobrang fake news niya. Lahat ng pwedeng paninira sa amin, sinasabi niya. Ano? Lahat talaga. Pati yung scripted daw, pamilira. Sa 5 years namin nagpa-vlog, pag nilupa kami pagbibintahan ng script. So, ayun, di ba? Yun. Yung sinasabi ni Kalinga Prab, doon sa tatay ni Junel. Tatay Junel na tatay ni Krista. Yun lang sabi niya, hindi mo lang naipagtanggol. Dapat nagsalitan lang siya doon na no comment ako dyan. Kasi hindi siya nagtatanong sa paligid niya eh. Hindi siya nagtanong sa asawa niya. Hindi siya nagtanong kay Krista. Magkakasama sila sa bahay. Di ba? Ano ba anak? Na-vlog ka ba? Na-ganito ganyan? Di ba? Kasi lumalabas tuloy na nagdidesisyon si Kalinga Prab na hindi alam na magkulang. Parang ganon. Kaya binas si Kalinga Prab ngayon. Binas. Ng ilang mga basher. Lalo lang ng mga anti-Kalingap. Tapos may pinaringa sa ito, mayroong isang anti-Kalingap na fake news talaga. Mayabang, sobrang yabang. Itong isang anti-Kalingap.
sa sobrang yabang na wala namang may tulong sa kalingap, kung magsalita, akala mo kung sinong magaling at tumutulong talaga. Ang kapal din ng mukha nitong animal na to. Di ba mga kabayan ko? Sila sa akin mga kabayan ko. Sana nakuha nyo yung ibig ko sabihin dito sa mga anti-kalingap na mga walang kwentang tao para sa akin. Wala silang mga kwentang tao. Itong mga anti-kalingap. Imbis na tumulong sila sa kalingap, baliktad ang nangyayari. Gusto lang hatakin, pabagsakin ang kalingap. Doon sila nagkamali. Di ba? At dito naman sa tatay ni Krista na si Tatay Junel, bago ka magsalita, Tatay Junel, advice ko lang sa'yo, magtanong ka muna kasi. Magtanong ka muna dyan sa inyo, sa bahay mo, ano ba talaga? Ano ba? Na-vlog ka ba ngayon ni Kalingap Rab? Kasi magla-live ako. O, Mrs., na-vlog ba si Krista ni Kalingap Rab? Kasi wala ako dito sa bahay. So, meron ba? Para pag nag-live ako, magtanong man, may magtanong sa comment section, alam ko na ang isasagot ko. Di ba ganun yun? Hindi kayo sagot ng sagot sa doon sa comment section sa mga kung ganito, wala siyang alam. Hindi daw niya alam na na-vlog ni Kalingap Rab si Krista. Hindi niya alam. Wala akong alam doon. O, diba? Ano ba yan? Tatay ka, di mo alam. Magtanong ka muna bago ka magsalita o bago mag-live. Eh, sabi ni Kalingap Rab, nasa loob pa naman siya ng Kalingap. Dapat, naipagtanggol man lang siya. Na dapat, kung may nagtanong doon sa kanyang live, sabi sana, oh, alam mo ba na na-vlog si Krista ni Kalingap Rab? Oh, dapat teka muna. No comment muna ako dyan. O, di ba ganun yun? Ang pinaka-the best doon. Nasagot. Doon sa mga tanong doon sa kanyang live. Di ba? Parang di siya nabubulaga. So, sa akin mga kabayan ko, sana gusto niya aking comment reaction sa video patungkol dito kay Kalingap Rab. Talagang naglabas talaga siya ng saloobin dito sa mga taong mga anti-kalingap na lalo na sa mga bashers niya na dapat ang nakikita niyo yung mga kabutihang ginagawa ng kalingap. Huwag yung titingnan yung mga pagkakamali ng kalingap kung may nakikita man kayo. Saan kayo nakakita ng isang charity vlogger na nagpapagawa ng pabahay sa kailang mga beneficiary? Saan kayo nakakita? Maliban sa kalingap. Meron dyan ilan nagpapagawa ng pabahay pero hindi tuloy-tuloy. Hindi katulad ng kalingap. Nakapila lahat. Yung gusto niya pagawa ng pabahay. At isa na yan sa nakapila, itong si Krista. O, di ba? So, yun lang sa akin. Sana gusto niyo aking comment sa video patungkol kay Kalingap Rab. Shoutout sa inyo lahat mga viewers ni Kalingap Rab, mga viewers ni Krishna, mga viewers ni Pugubero. Shoutout sa inyo. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe lang po kayo, like, share, and comment. Okay? Yan lang po. Bye! Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumikapan.